Ngayong araw mga ka-Rampage, today is January 3, 2024 and ngayon magbubukas tayo ng ating Ipon Challenge ng last year, 2023. Actually, this is my second year kasi ang first Ipon Challenge ko was at least 20 pesos a day nung 2022 naman. So more or less naka 19k tayo noon and medyo maraming na-inspire doon sa video ko noong 2022. And so netong 2023, ito yon. So magbubukas na tayo ng ating Ipon Challenge, at least 50 pesos a day naman to ngayon. No? So eto, magsimula na tayo, wala uling cut para walang daya. No, kasi sa social media puro yung ibang Ipon Challenge daya lang naman, 13th month nilagay lang sa alkansya. So yun yung Ipon Challenge. Itong sa atin hindi, kumbaga pinag-ipunan talaga natin to from January to December of 2023. Same as my first video ng 2022, ang Ipon Challenge, at least 20 pesos a day. Tips ko, since hindi naman tayo kailangan maglagay everyday ng 20 pesos or last year 50 pesos everyday. Halimbawa kung may 1,000 pesos ka na extra money, so 1,000, so dito ka magbibilang, maghulog ka ng 1,000 dito, so 50, 100, 200, 300, 400 hanggang sa mabuo mo yung 1,000. So wala ka nang isipin sa mga susunod na araw. So ganun, kaya dito marami mga buong 1,000, 500, 200, and 100. No? So eto yun. So dapat ganito talaga para wala kang makaligtaang araw na maghulog dito. And for example, wala kang mga extra or tight yung budget, so 50 pesos lang ilagay mo. So dito mag-check ka ng isa lang sa araw na yun para wala ka talagang makaligtaan, no? And pangalawang tips naman, kagaya nung sa first video ko, at least 3 na alkansya ang lalagyan nyo every year, or sa panahong yan, at least 3 na alkansya. Actually, hindi lang 3 ang alkansya ko. I have 5, and 3 lang yung pwedeng hatakin dito. Ang 2 hindi siya mabuhat, no? So eto lang, at least 3. Kasi for example, may emergency, nagamit mo or nagastos mo itong laman ng unang alkansya, meron ka pang 2 alkansya, may emergency uli, wag naman magastos mo uli yung pangalawang alkansya, so meron ka pang natira. And this one, huwag mo na talagang gastusin kasi ito yung challenge mo na at least 50 pesos per day. Ito talaga yung ipon mo. So yun, at least 3 alkansya every day. Now, simulan na natin yung pagbibilang ng ating laman ng alkansya. Hindi natin ito ikakat. Okay, hindi natin ikakat. So, eto hindi ko talaga ito binabasa kasi meron tayong mga alkansya na maswerte. Ito yung alkansya na maswerte talaga sa akin. So eto, matagal ko na itong ginagamit. Hindi pa ako nag-iipon challenge. Ginagamit ko na talaga ito. Sobrang tagal na to sa akin, tong alkansya to. Eto, parang 4 years or 3 years na to. Eto, 3 years. Mga ganun. So ito lang talaga ang matagal at ito ang maswerte kasi hindi ko binabasag. Tinatanggal ko lang yung sa ilalim. Wala namang nakikialam ng mga ipon namin dito or yung mga alkansya namin dito kasi 2 lang kami ng partner ko, no? So eto, hindi natin ito ikakat. Yung last na video ko, konting kwento lang yung last na video ko. Yun yung dahilan kung bakit na monetize ng YouTube ko, kasi maraming na-inspire dun sa unang video. Anong video ko? Ipon Challenge noong 2022. Maraming na-inspire. So, yun yung dahilan kung bakit na-monetize ang YouTube ko. Kasi maraming views, kahit pa paano maraming nag-subscribe. Sa YouTube naman, at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours.
i-monetize ka na, no? I-ano mo na yung monetization. And one more thing pala, bago kayo magtanggal ng pera sa alkansya nyo, kung saan man ilagay yung pera na yun, huwag nyo kalimutang maglagay ng plastic kagaya nito. Kasi medyo madumi din naman yung pera kasi, di ba, yan, hindi naman yan galing sa bangko, lahat galing sa sari-sari store or mga tirang sukli galing sa palengke, no? So hindi talaga yan medyo malinis, madumi talaga yan. So huwag kalimutang maglagay ng plastic kagaya ng ginagawa ko. And isa pa, iniiwasan ko maglagay ng mga bagong pera dito, like yung 1,000 peso bill na sa tingin ko mabilis siyang masira. Unlike na itong mga lumang bills na pwede ko siyang i-fold into 4 bago ko siya ipasok dito. Sabi yan, ito, pasok dito. And paghugot naman dito, hindi siya hindi siya na sisira kasi malaki yung butas dito. So, pwede ko siya talagang gamitin yearly for ipon challenge. Ayan. Marami siyang 1,000. May nakikita akong mga 1,000, 200 pesos, at least 50 naman. So, hindi man ibig sabihin na 50 pesos a day. Kung may extra naman, maglagay ako ng 100 pesos per day. Or mga ganun. Basta kapag may extra lang. Actually, sa mga sa unang video ko, marami ding mga hindi magandang comments, kahit maraming na-inspire. Meron din mga hindi magandang comments like una, paano kung walang panlagay? Yung mga ganong bagay, parang filter yun ni YouTube, hindi niya yun pinapalabas, pinapakita. Paano kung walang ilagay? Hindi, syempre kung walang ilagay, di huwag ka nang mag-alkansya. Ipabili mo na lang ng pagkain, di ba? Kung struggle na yung pambili ng pagkain, mag-alkansya ka pa. Huwag ka na munang mag-alkansya. Pambili mo ng pagkain kasi yun yung mas importante. Mabusog ka pa at para sa pamilya. May ibang hindi magandang comments like, bakit may mga tigwa 100 pesos, di ba? Tigto 20 pesos challenge? And I expect siguro na nag-comment na since 20 pesos challenge, puro tigbe-20 yung pera. Hindi niya siguro pinanood yung video ko nung last year, 2022. Nung 2022 na at least 20 pesos a day. At yung in-explain ko dyan na kung may extra ka namang pera, maglagay ka ng buo. Tapos, tantusan mo yung kalendaryo ko. Kaya may ganito ako lagi. Kung talagang naghahanap ako ng ganitong kalendaryo, kasi ito yung tinatantusan ko talaga. From January 1 to December. Talagang mahilig ako mag-ipon. Mahilig ako mag-ipon ng pera kasi sobrang siya nakakatulong. Kapag hindi naman sa lahat ng panahon talaga merong pera. May makukuhanan ka. May magagamit ka talaga. So since ako hindi naman isang alkansya lang yung nilalagyan ko, kung may extra ako, naglalagay din ako sa ibang alkansya. So yun yung ginagamit ko. Hindi itong alkansyang to talaga. Kasi itong alkansyang to, parang ito talaga yung ko, maswerte at pang challenge ba. Ito yung ginagamit ko. So yun, hindi ko yun na lang sinagot. Alam nga naman sabihin ko na baka ma-offend pa. So hindi ko lang sinagot. Actually parang tinago ni YouTube yung gano'n comment. Next is hindi magandang comments. Hindi magandang mag-alkansya daw sa bahay. Ibangko na lang. Sagot ko naman doon, 50 pesos challenge mo or 20 pesos challenge per day. So, makakapaglagay ka ba sa bangko ng 50 pesos per day? Diba? Hindi. So, yung 50 pesos, 20 pesos or 50 pesos per day mo, ilagay mo talaga sa alkansya yung mga ganito. Para pag dumami na, kung gusto mo ilagay sa bangko, or may gusto kang bilhin, o di magawa mo na. Diba? Ganun lang yun. So, may
may mga ano din, maraming mga, kasi sobrang daming, hindi naman sobrang dami, siguro mga 500 or 600. Basta marami siyang comments doon sa unang video ko. So, ito yung pang second year ko na ipon challenge, at least 50 pesos per day naman. Last time was at least 20 pesos per day. Ngayon naman is at least 50 pesos per day. Sana marami-rami ito. Actually, akala ko nga hindi ko mapanindigan yung pag-iipon this year kasi ang dami kong malalaking or ang dami naging malaking gastos. Una yun sa video ko, yung pinatanggalan ko ng lapad yung ilong ko. So, ano yun? Medyo malaki-laking gastos noon. Tapos, katapusan ng January. So, yung laman dito, noong mga panahong yun, hanggang katapusan na ng January, kasi katapusan ng January, or January 30 ng 2023, pinaayos ko na yung ilong ko. So, malaking gastos. Tapos, hindi ako na kapag hulog talaga kasi depressed, frustrated kasi yung ilong ko hindi gumagaling yung gilid. So, whole Feb, parang nag-aalala lang ako, wala akong gana mag-ipon. Nung katapusan naman ng February, kailangan baklasin yung dito ng ilong ko para tahiin siya ulit kasi may duming nakasiksik kaya hindi siya gumagaling. So, maraming gastos na nangyari. Tapos, so, after nun, okay na yung ilong ko, gumaling na. April naman, kailangan kong pumunta ng probinsya. So, kapag sa Bisaya, so, kapag pumupunta doon, kailangan talagang laan ng maraming pera, wala ng laman. Maglaan ng maraming pera. No? So, malaking gastos na naman. Pag uwi naman dito, by katapusan ng June, nagpa-renovate naman ako kami ng second floor. So, malaking gastos naman. So, eto lang talaga yung nalagyan ko ng marami kasi ayoko mawala yung yung challenge ko, yung 50 pesos na savings ko. Ayoko mawala yun. Gusto kong tuloy-tuloy yun. Yearly, kailangan may maipon talaga ako kahit 20k a year lang, okay na yun. Kasi, hindi siya okay, pero at least meron ako naipon. No? So, eto yun. This one, itong mga alkansya kong iba, or yung nasa taas, nilalagyan ko lang sila kapag may maraming extra talaga. Doon ko lang sila nilalagyan. Hindi talaga kagaya na itong puti na alkansya na talagang everyday talaga nilalagyan ko. Marami palang nagtatanong kung saan ko nabili itong alkansya na to. Ito, maraming nagtatanong. Ito po ay nabili ko, I think, sa Uniwide. Nung may Uniwide pa before, doon ko siya nabili. Actually, naghahanap na ako ng Uniwide kasi mura yung mga ganyan, yung mga babasagay na mga figurines, at saka yung mga ganyan. Mura lang. Wala na akong mahanap na ngayon. Kaya yung mga alkansya ko, mga ganito, SM to, Pure Gold. Pure Gold to, bigay. Ito sa SM. Maliliit yung butas sa ilalim ba? So, mahirap siyang i-recycle. But nagagawan ng paraan naman. Tsaka maliliit lang sila. Unlike dito sa puti na malaki yung butas dito. Tsaka malaki siya. Kasya ang dyan, mga 40k or 50k dyan sa alkansyang yan. So, ito parang konti lang. Konti lang yung ipon ko. Konti lang yung nakikita kong tigo 1,000 eh. Konti lang din yung tigo 500. Kung gusto nyo talaga mag-ipon, kahit gipit, makakaipon talaga. Kasi, actually yung yung sinasabi ko nung last video, ay nung video ko nung 2022, yung 20 pesos per day challenge, hindi siya
malaking bagay. Kasi yung 20, hindi mo na itatanong kung paano kung walang panlagay. Kasi 20 pesos, kaya nga ng estudyante na yan. 20 pesos per day. Gumagastos nga tayo ng load, ng sa cellphone natin, na mas malaki pa dyan. Nagbibisyo nga ng Yossi, na napakamahal ng Yossi. Umiinom nga ng alak, na napakamahal ng alak. Umiinom ng soft drinks. Diba? Tapos yung ipon challenge pa, hindi pa magawa na 20 or 50 pesos per day lang. So, magagawa talaga. Actually, pinipili ko talagang hindi i-cut yung yung video na to. Kasi para legit talaga na ipon talaga. Yung laman talaga ng lang. At saka isa pa, talaga to, ipon talaga to from January. Hindi talaga to yung para may makontent lang. Yung lahat ng pera nilagay sa alkansya, yung 13th month nilagay sa alkansya, yung binilang, marami-rami ko lang diba 1,000 or mag-withdraw ng maraming pera kasi nilagay sa maraming alkansya para makapag-content lang. Well, nasabi ko lang, pero okay lang din naman yung ginawa nila kasi napakahirap din namang gumawa ng content, napakahirap mag-isip ng content. Kaya kung makagawa naman ng content through alkansya, why not, diba? Eto, talaga to? Ipon talaga to. Kaya nga, may mga bago, may mga luma. Pero uulitin ko, huwag kayong halimbawa mag-alkansya kayo, tapos hindi nyo naman babasagin yung alkansya nyo kagaya yung ginagawa ko, kasi sayang din naman. Ito gamitin din ulit. Huwag nyo nalang lagyan ng mga bagong bills. Yung kagaya ng 1,000 na bago, kasi baka paghatak nyo kung ano pang mangyari dun sa pera. Unlike dito sa mga lumang bills na matitibay o matitibay sila talaga. Ayan, lumang-luma. Matitibay sila at hindi fragile yung pagkagawa. Sana abot naman to ng ng 20k. Actually, yung 50 pesos, halimbawa kung 365 times 365 days na sa 1 year, kung 50 lang ang nilagay mo, ano din yun? 18,000 plus din siya. So, natantusan ko naman lahat to. So, for sure, lagpas to ng 18,000. So, ganun lang. Ulitin ko lang yung tips ko na lagi kong sinasabi. Kung mag-alkansya, hindi lang isa, kundi at least 3 na alkansya. Sa akin 5, pero ito 3, at least 3, kahit 3 lang, no? Kasi yung isa noon, yun yung challenge mo talaga, yun yung hindi mo bubuksan within that year, within yung challenge period mo. Tapos yung dalawa noon, kung may chance naman hindi siya mabuksan, huwag mo nang buksan. Pero kung may emergency naman na kailangan talagang magbukas ng alkansya, o di kung makapagbukas ka ng isa, may 2 kang alkansyang matira. Kung 2 mabuksan mo, etong alkansya mo na hindi mo talaga iniiwasan mo hindi makapaglagay everyday, matira siya ng December. So yun na yung pinaka-ipon mo talaga. Pinaka-ipon mo na talaga na pera. Kagaya nito, hindi naman buong year na to maraming din dumadating na pera. Meron din mga panahon na hindi maganda yung dating ng pera. So nakapagbukas din ng alkansya. Actually, ito lang yung hindi talaga niya nabuksan. Itong 2 na nababawasan ko. Pero hindi siya buo. Hindi ko inuubusan ng pera.
Binabawasan lang ng mga ilan-ilan. 2K, mga ganun lang binabawas. Para may ipon talaga. Dapat talaga mag-ipon na. Kasi matatanda na kami. And ulitin ko ulit yung tips na kapag sa alkansya, eto, kailangan lang may kalendaryo kayo. Kasi hindi naman natin maaalala kung kailan tayo huling naglagay siya ng pera, para mamomonitor mo talaga kung kailan ka naglagay o kailan ka huling naglagay, no? Kailangan may kalendaryo para matantusan mo kung kailan ka huling naglagay. Or kung may extra budget ka, may 200 pesos, so ditantusan mo yung 4 na araw kung 50 pesos per day yung challenge mo, no? So wala kang araw na makaligtaan talaga. Or kung may extra kang malaki talaga, 1,000 pesos, kagaya nito, tigo 1,000, kung may extra, o di magtantos ka ng ilan yan, 20 days, no? 20 days kapag 50 pesos challenge. So, at isa pa, iniiwasan ko nang mag-alkansya ng barya, kahit yung 20 pesos, kasi for example, maubusan ng pera, parang nakakayang magkalkal. Ayan, may barya. Nakakayang magkalkal kasi tumutunog kapag nagbabawas ng pera. So eto, hindi ko to nilalagyan yan na ng barya para hindi naman tumutunog. Hindi mo nakakaya sa kapitbahay, nagkakalkal ka ng pera. At saka isa pa, kapag barya, mahirap siyang gastusin. Mahirap siyang ipamili. Mabigat sa bag. So ako, iniwasan kong mag-ipon na ng barya. Kaya puro mga bills na talaga yung mga iniipon ko. Gumagaan yung pera kapag galing sa alkansya. Para siyang para siyang papel na So magbibilang na tayo. Sana abot to ng 20,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, so that's 15 bit 15,000 2, 6, 7, 8, 9, 10 4, 5, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 2,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 That's 5,000. Sobra na. 20,000 na to 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2,000. So 22,000 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000. 1, so 1,000. Nililista ako kasi sobrang makakalimutin. 250. So 22,000, 23,000, 23,250. See? Nakaipon ako ng 23,250 this year lang for at least, kasi ginawa kong at least 50 pesos per day. So makakaipon talaga kung gustong makaipon. Kasi this year, hindi naman overflowing yung pera namin, tsaka maraming gastusin. Pero pinili ko pa rin mag-ipon ng at least 50 pesos per day. Kahit nagigipit minsan, hindi ginagamit. Kahit maraming gastusin, hindi ko siya ginagamit.
hindi ko ginagastos. So eto, at the end, by the end of the year ng today is January 31, 2024. Ito yung ipon ko ng year 2023, 23,250 pesos. So yun lang guys. Pwede mo nang ilagay sa bangko kung gustong ilagay sa bangko, or ipunin lang ulit. Ilagay sa ilagay sa bangko, or kung may gustong bilhin na appliances or pero sa akin ipunin ko lang ulit kasi medyo okay naman kami dito sa bahay, so ipunin ko lang. So yun lang guys, thank you so much, and I hope may napulutan na naman kayo ng aral sa video ko ngayon, sa second na pagbubukas ko ng alkansya, second year na pagbubukas ko ng alkansya, and tayo na at mag-ipon tayong lahat. Thank you so much for watching, and please like and subscribe.